We are making our performance at the discretion of the President. So, depende na po yan kung ano po ang makikita ng Pangulo. Pero as of now, wala po tayo nababalitaan, wala pong ipinararating na magkakaroon po ng cabinet revamp. Bagong taon, bagong rigodon, hindi pa rin daw nawawala sa kalendaryo ng Pangulo ang balasahan sa gobyerno. Siyam na kalihim na sa bingit ng alanganin ang dahilan ng umano'y balasahan ang bagsak na grado mula sa publiko. Sino ang mananatili? Sino ang pakakawalan? Isang kabanata sa politika na tiyak na aabangan. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan natin sa Maguindanao, mapiyama gabi. Simulan na natin ang agenda. Exclusive malakihang cabinet shake-up nagbabadya umano. Siyam na kalihim nanganganib daw. Isa pang exclusive, mga bank account ni contractor Edwin Guardiola frozen na. 2026 budget hahamunin sa Korte Suprema, Malacanang, handa raw itong harapin. Pasok sa forecast, inflation bumilis sa 1.8% noong Disyembre. Alert level 3 na, pag-aalboroto ng Mayon, lumakas pa. At Marvel star nagtamo ng brain damage matapos maaksidente sa Hawaii. May isa na naman daw rigodon sa administrasyon at siyam na cabinet officials ang posibleng malaglag umano. Ano naman kaya ang sagot ng Malacanang dito? Narito ang agenda report ni Leanne Bustillos. Kapapasok pa lang ng bagong taon, tila may panibagong balasahan na naman sa gabinete ng Pangulo ayon sa Politico.com. Dahil sa pagbagsak ng Trust and Approval Rating si PBBM, malakihan ang cabinet shake-up. At siyam na kalihim ang nanganganib umano. Kabilang sa siyam na ahensya ang Departments of Health, Education, Foreign Affairs, Tourism, Transportation, Information and Communications Technology, Public Works and Highways, Economy, Planning and Development at Bureau of Customs. Pero sa siyam na ito, si Health Secretary Ted Herbosa umano ang nasa bingit ng pagkakatanggal. Ayon sa source ng Politico, basihan daw ng Pangulo ang mga kontrobersya sa DOH bunsod ng sunod-sunod na reklamo laban kay Herbosa. Sa ngayon, may mga nakabinbin na reklamo laban kay Herbosa kabilang ang complaint ng Alliance of Health Workers dahil umano sa unauthorized release ng 44.6 million pesos worth of psychiatric drugs sa Rotary Club ng Quezon City na hindi naman lisensyadong maglabas ng mga gamot. Nang tanungin ng Malacanang, wala pa raw nakakarating na ganitong balita sa kanila. Pero dahil dati naman nang sinabi ng palasyo na under constant review ang performance ng cabinet secretaries, We are making our performance at the discretion of the President. So, depende na po yan kung ano po ang makikita ng Pangulo. Pero as of now, wala po tayo nababalitaan, wala pong ipinararating na magkakaroon po ng cabinet revamp. matatandaan na ang latest evictees sa gabinete ng Pangulo, sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman noong November 2025 ay kasunod ng aligasyon ng kanilang pagkakadawit sa flood control corruption scandal. Ayon sa source ng Politico, damage control ang tinitignan ng Pangulo sa umano'y nagbabadyang balasahan. Para sa agenda, Liam Bustillos, Billionaire News Channel. Frozen na ang nasa mahigit 1,000 bank accounts na konektado sa contractor na si Edwin Guardiola.
Bilyones daw ang halagang sangkot dito. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ipinag-utos na ng Court of Appeals ang pag-freeze sa bank accounts ni Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola, alinsunod sa isinumiteng freeze order petition ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kabilang dito ang 55 bank accounts na nakapangalan mismo kay Congressman Guardiola, 756 accounts na nakapangalan sa kumpanyang Newington Builders, 325 accounts na nakapangalan sa S.Ang Construction and General Trading at 57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation. Karamihan ng bank accounts na ito registered sa Asia United Bank, Banco de Oro, Philippine Business Bank at Development Bank of the Philippines. Ang lahat ng kumpanyang nabanggit, pagmamayari ng pamilyang Guardiola. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, malinaw ang discrepancies sa pagitan ng published financial statements ni Guardiola at ng total inflows and outflows ng pera sa kanyang bank accounts. Hindi rin daw ma-justify ng kanyang legitimate source of income bilang isang kongresista ang laki ng mga ipinapasok na pera sa mga account na ito sa pamamagitan ng deposits at mga tseke. Halimbawa, sa taong 2023 pa lang, umabot sa 13.5 billion pesos ang pumasok na pera sa accounts na nakapangalan sa kumpanyang Newington. Pero ayon sa audited financial statements nito, nasa 3.5 billion pesos lang ang reflected sales ng nasabing kumpanya. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel ang bilyon-bilyong pisong kontratang nakuha ng mga kumpanya mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso. Sa loob lang ng 3 taon, nakakuha ng 30.1 billion pesos worth of DPWH projects ang 3 Guardiola-owned companies. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Guardiola. Mula nang maupo sa Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng mismong assets ni Guardiola sa ilan sa most highly exclusive villages sa bansa. Isa ang malapalasyong seaside mansion nito sa Club Punta Fuego na personal naming napuntahan sa Nasugbu, Batangas. Isa ang ani former Mayor Ilagan ay malamol na property nito sa Malarayat Golf and Country Club at isang property sa Forbes Park na una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pinagtitirikan din ng property ni former House Speaker Martin Romualdez. Bukod pa yan sa malapalasyo niya ring property sa hometown niyang Mataas na Kahoy, Batangas. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. Matatanda ang kabilang si Guardiola sa mga pangalang isinumite ng ICI at DPWH na mga tinaguriang contractor na dapat kasuhan ng ombudsman dahil sa possible plunder at bribery. Ayon sa ICI, dapat ding magkaroon ng mas malalim na investigasyon ng ombudsman kaugnay ng possible violations ng mga natukoy na contractor sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, New Government Procurement Act at iba pang mga batas. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Tumutugma raw ang fingerprints ng labi ni late former Public Works Undersecretary Catalina Cabral sa records ng National Bureau of Investigation. Ayon sa NBI, base rin sa forensic examination, ay tugma rin ang mga ito sa records ng Philippine National Police. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng NBI sa pagkamatay ni Cabral noong December 19 sa Tuba, Benguet. Makakausap po natin ngayon ang abogado ni late former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, si Attorney May Divina Gracia. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Magandang gabi din po, Corina, at sa iyong mga viewers. Opo, Attorney, ano na po ang pinakahuling balita o status ng mga files na umano'y tangan ni Congressman Leviste na nanggaling daw mismo kay Yusep Cabral? Well, wala po akong maiko-comment tungkol dyan. Ang masasabi ko lang, during the fact-finding investigation before the Office of the Ombudsman, Ms. Cabral confirmed that he was able to obtain several documents from her office. Nakumpirma niya? Nakumpirma po niya sa inyo? Kinonfirm niya po ito sa mga investigators ng Office of the Ombudsman. At, yes.
So base po sa paliwanag niya, si Congressman Leviste is in possession of genuine copies of documents from her office. Pero So, kung alin po itong mga documents na to na hawak ni Congressman Leviste, hindi ko po ito masasagot. I guess the best person to address this would be Secretary Dizon, because ayon po kay Ms. Cabral, she left all copies in her office before she was asked to tender her courtesy resignation. So she left everything, pero wala rin po kayong Yes. duda na yung tangan po ni Congressman Leviste is authentic at hindi gawa-gawa lang. Kaya lang hindi po ninyo alam kung listahan ba ito o kung ano ang nilalaman. Hindi ko po masasabi, I cannot authenticate kasi hindi ko po alam kung alin yung mga documents na sinasabi ni Congressman Leviste. And ako din po, wala din po akong personal knowledge. I'm just relying on what I was told by Ms. Cabral. Totoo po bang nakipag-agawan si Congressman Leviste ng hard copy ng dokumento kay Yusek Cabral, kaya po nagkasugat ang mga daliri ni Yusek? Again, wala po akong knowledge, so I cannot comment on that. Hindi rin po ito nabanggit ni Ms. Cabral during the same fact-finding investigation before the Office of the Ombudsman. So I guess, ang makakasagot po niyan would be yung mga tao na nagsasabing naka-witness ng pangyayari. May mga balita rin po daw, attorney, na sumang-ayon na si Yusek Cabral na magbigay kooperasyon sa ICI at sa Senado. Sa kabilang banda naman, may balita rin daw na hindi raw po nakapasa si Cabral sa pagiging isang state witness, kaya nag-desperada at nag-suicide. Alin po ang totoo? Okay, let me just clarify, Corina, no? From the onset naman, si Ms. Cabral was clear on her commitment to cooperate in the investigation. If you will check the records, sa lahat ng hearings where she was summoned, she attended. In fact, after her first appearance before the ICI, that was, I think, September 24, several days after, she sent a representative to ask the ICI kung kailan siya ulit kakailanganin, because she was always ready and willing to give out Cooperate. information and to cooperate. But she was told, and the representative was told, to just wait for a subpoena. Nung December 15 naman po, the only reason she was not able to attend was she did not receive the alleged subpoena that was issued to her. We received information that the subpoena was sent to DPWH, which is, curious, because the ICI should have known na at that time she was already resigned. But immediately, or on the same, I'm not sure if it was on the same day or a day after, we wrote to ICI to inform the commission that she did not receive the notice, but she was willing to appear. But was she offered to become state witness? Okay, there was never an application to be state witness, Corina, no? Because to be state witness, you have to admit complicity. And in this case, si Ms. Cabral was resolute na she was not complicit in the commission of any crime. And why do we say this, that there was no complicity? Yung participation niya po in the scheme is not necessary for the scheme to prosper. Yung sila Yusek Bernardo and these conspirators, all they need to do is to get approval from Secretary Bonoan, and si Secretary Bonoan would just instruct Ms. Cabral. So hindi po kailangan yung participation. It's not indispensable. Okay, so And also, yung so-called evidence against the only so-called evidence against Ms. Cabral is a testimony of Yusek Bernardo. But even Yusek Bernardo's testimony is too incredible to incite belief, no? Why do I say this? First, si Yusek Bernardo has a pending application to be state witness. So he has every reason to make it appear that he is not the most guilty. That's one. Number two, ano po bang sinasabi ni Secretary Yusek Bernardo? Kahit siya naman po ina-admit niya na dun sa alleged scheme, he never spoke with Ms. Cabral. Lagi pong yung correspondent was always with Secretary Bonoan. Yung sinasabi niya naman na kickback, he admits na never siyang nagbigay ng pera kay Ms. Cabral. Ang sinasabi niya lang, that was the representation to him by Secretary Bonoan. So ang ibig sabihin, siya po ay parang tagalista lamang
para siyang librarian o tagatanggap po ng wish list. Ano po, how would you describe her having in possession all of these names or files? I wouldn't say tagalista lang, no, Corina, because yung job ng department nila is to, pag may nakukuha silang instruction, pag may nakukuha silang mga project proposals, what they do is to vet, verify, review, and validate. Sorry, not validate, but to check if these projects listed in the proposal are qualified for funding, and they consolidate all these project proposals for the Okay. approval again of Secretary Bonoan. Okay, nagkaroon daw po ng isang suicide attempt sa bahay mismo ni Yusek Cabral gamit ang isang patalim at naagapan lamang ng kaanak. Ano po ang nalalaman ninyo tungkol dito? Totoo ba? Totoo po ito, nangyari po to on the day that she was implicated by Yusek Bernardo during a Senate Blue Ribbon Committee hearing. Okay. Oo, because yes. she felt the injustice na siya, samantalang siya na from the very onset nagpakita ng cooperation and made her commitment to cooperate. She was being pilloried and was being made a convenient scapegoat. Pero si Yusek Bernardo is presumably one of the most guilty, is being lauded and allowed to evade criminal prosecution. Which to me is setting a very dangerous precedent. Has it been established among yourselves or with the family kung ano po yung tipping point ni Yusek Cabral kung bakit po niya naisip na ituloy na yung suicide? We can only speculate, no, Corina. Siguro dala na rin ito ng depression, plus yun nga, yung feeling niya na ginagawa siyang scapegoat ng totoong mga may kasalanan. Aha. Did she receive many phone calls from congressmen, threats, kung siya'y magsasalita o magbibigay kooperasyon? May ganun po ba kayong nalalaman? Wala naman po siyang nasabi sa amin na threats. Sa kanya po mga relasyon, Dave Sanchez, Eric Yap, meron po ba siyang personal na relasyon sa mga ito? Wala pong relasyon. This gossip or rumor is misogynistic to say the least. I will not even dignify calling this allegations because these are pure gossips or rumors. Wala nang maipakita na kahit anong ebidensya ng kahit anong relasyon with these people. Ang pinag-uugatan nito, ang sinasabi nila may relasyon because meron daw natanggap na mga projects itong dalawang tao nito. But we have to remember, si Ms. Cabral po, she had no hand in the bidding of projects. Wala din po siyang participation in the implementation of projects. Ang meron pong participation dito would be the district engineers, the regional directors na under kay Yusek Bernardo. Ma'am, ano po itong 6 na kahon umano ng mga dokumento na nawawala daw mula sa opisina ni Yusek Cabral? Ano po ang nilalaman ng mga ito? Marami po, halo-halo po itong mga documents na ito. But let me clarify, Corina, itong mga documents na ito, these are just copies. The duplicates and originals of these documents were left with the DPWH. Yan po yung sabi ni Ms. Cabral. Yun. So, Okay. ito ang yung iba dito may kinalaman sa preparation of the annual budget proposal. Meron naman pong iba na walang kinalaman. So halo-halo po itong mga documents na to. So may Merong mga hinala, notes, merong- may hinala po ba kayo kung sinong kumuha? Ano ang intensyon? Bakit nawawala? Wala pa po kami but we are working on it po. Mhm. Okay, last question. Kahit siya po ay wala na or deceased, mayroon pa rin bang representasyon para sa proteksyon ng kanyang pangalan at interes? Yes, Corina, I'm getting the authority from the family. Tulad po ng nasabi na ni Ms. Cabral, we remain committed to helping in the investigation if only to clear her name, no? Kaya nga po patuloy rin namin hinahanap yung mga documents na ito para makatulong in whatever way we can sa investigation. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney May Divina Gracia. Siya po ang abogado ng namayapang si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Thank you po.
hahamunin ng ilang mambabatas ang 2026 national budget sa Korte Suprema. Sa Politico Nightly ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Caloocan Congressman Edgar Erice na sasama sa kanya si ML Party List Representative Laila De Lima sa paghahain ng petisyon laban sa unprogrammed appropriations. Ito anya ay matagal nang pinagmumulan ng korupsyon. Maliwanag naman sa Article 7, Section 22 ng ating saligang batas na anumang budget of expenditures sa General Appropriations Act dapat may katapat na source of financing. Yung unprogrammed appropriations, walang katapat ito. Ang source nito ay speculation. Inaasahan ni Erice na maihahain ang petisyon sa SC sa mga susunod na araw. Handa naman daw ang Malacanang na sagutin ang anumang hamon sa ninagdaang 2026 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kampante ang administrasyon na pinakamalinis ang budget ngayong taon. Kumbinsido rin anya ang palasyo na maipagtatanggol nito ang pambansang pondo. May karapatan po sila na dumulog sa Korte Suprema at tanungin kung unconstitutional ang parte na to ng 2026 national budget. Of course, kapag po sila nag-file ng petition, sasagot naman po ang administrasyon at tignan na lamang po natin kung ano magiging resulta at magiging desisyon ng Korte Suprema. Walang balak si Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian na harangin ang mga hahamon sa 2026 national budget. Pero bukod sa anti-EPAL provisions, tiniyak ng senador na bantay sarado ng Kongreso ang paggasta sa pondo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Dinepensahan ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian ang 2026 national budget sa kabila ng mga paratang na may red flags daw ito. Una nang ipinaratang ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na tila giniling lang ang di umano'y pork sa budget pero mataba pa rin daw ang pondo. Reaksyon ni Gatchalian, lahat naman daw ng nangyari sa budget process kabilang ang debates at hearings na isa publiko. Kanya-kanyang pananaw kung ito ay maayos, ito ay hindi maayos, but that's a policy issue. Pwede tayo magdebate sa policy issue ng buong araw o buong linggo, pero ang importante, walang debate dito sa korupsyon. Dahil itong budget na ito, sinigurado namin na corruption-free at hindi pwedeng maabuso. Vinito ni Pangulong Bongbong Marcos ang 92 sa 243 billion pesos sa unprogrammed o standby funds. Ito na ang smallest unprogrammed budget mula 2019. Pero may natirang 150.9 billion na allocation para raw sa foreign-assisted projects, risk management at revised AFP modernization program. Una nang sinabi ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na balak questionin ang constitutionality ng unprogrammed funds kapag hindi vinito ng Pangulo ang buong pondo nito sa national budget. Nirerespeto ni Gatchalian ang magiging desisyon ni Erice at ng ilang mambabatas kung dudulog sila sa Korte Suprema. Pero targeted naman daw ang natirang unprogrammed appropriations at malabong makakalusot ang mga problema gaya ng sa flood control. Yung loan proceeds pupunta sa foreign-assisted projects. Yung AFP modernization, pangbili natin ng bagong kagamitan. Yung risk management, ginagamit to kung merong mga kontrata na hindi naayos at ginagamit itong pondo para bayaran ng mga suppliers. No? Pero even in risk management, actually maliit lang yun. No? So in other words, itong tatlo na ito, walang possibility na maabuso ito. Kasi very targeted siya. Dati nang itinuring ang unprogrammed funds bilang mala-pork barrel dahil sa paglobo nito at pag-abuso umano ng mga mambabatas para sa pansariling kapakanan. Nang pumutok ang flood control scandal, ilan sa mga natuklasan sa unprogrammed funds ay ang sagip na source umano ng pondo ng maanumalyang infra projects at di umano'y kickback para sa mga mambabatas. Ang pinakamahalaga na wala na sa program ay yung sagip. No, that's na tinanggal ng Senado. Actually, Senado nagtanggal niyan. That's worth about 80 billion.
Nasa kamay na raw ng executive ang implementation ng projects ngayong taon. Isa sa mga probisyong pinaalala ni Gatchalian na nasa 2026 budget ang pagbabawal sa mga umano'y epal na politiko na mag-distribute ng financial assistance sa publiko. Linagay rin namin doon na lahat ng departments should come up with guidelines. Ngayon kasi, nung tinignan namin yung mga departments na may guidelines for anti-EPAL, dalawa lang ang meron, DSWD at DOLE. Ngayon, lahat ng departments mandato na gumawa ng anti-EPAL guidelines. At dahil education budget kung tawagin ang pondo ngayong taon, asahan na raw ang dagdag teachers, tutors at feeding programs sa public schools na dagdag tulong din para sa mga magulang. Nakakuha ang education sector ng biggest allocation na nasa 1.3 trillion pesos. Halos 1 trillion ay nasa DepEd. Mag-organize daw ng isang joint congressional oversight body ang ilang mga senador at House members para sa projects sa 2026. Ilan sa kanilang mga susuriin o babantayan ay ang underspending ng mga ahensya, ocular inspection sa mga ospital, irrigation projects at iba pa. Kapag may napansing irregularities, maaari silang magrekomenda ng budget decisions sa ehekutibo. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. At makakausap po natin ngayon, People's Budget Coalition Co-Convener AJ Montesa. AJ, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Pinky. Thanks for having us on the program. Very welcome. Tinatawag po ng ilan na corruption-free ito. Sabi ng Pangulo, sabi din ni Finance Committee Chair Win Gatchalian, it's corruption-free. Sabi po ni Senate President Tito Soto, it's squeaky clean. Kayo ho ba'y naniniwala dito? No, hindi po kami nag-agree that this budget is corruption-free or pork-free. No? Base sa pagsusuri po natin, there's still 218 billion pesos worth of soft pork or the ayuda-based patronage programs in the budget. There's still 150 billion unprogrammed appropriations, even after the 92 billion na veto ng Pangulo. So this is the shadow pork na tinatawag. And yung infrastructure projects, no, not just including the DPWH, ngunit pati na rin ang farm-to-market roads, yung mga irrigation projects, mga health facilities, mga school buildings. This is over 600 billion pesos worth of infrastructure projects that need really close monitoring. So madaling sabihin ng mga politiko na corruption-free or pork-free na to, but I think dapat manggaling po sa taong bayan yung pagdeklara na corruption-free, na totoo talaga ang budget. Ganon din po yung naging tanong ko kagabi sa interview kay Congressman Toby Tiangco kung kanyang palagay ay corruption-free. Meron ho kasing pangalawang stage po ito, yung pagbalangkas ng budget at pagpasa nito at yung actual implementation, hindi ho ba? Gaya ng sinabi mo, AJ, paano kaya natin malalaman na yung mga nakalaan na pera na iyong in-identify ngayon lamang ay talagang mapupunta sa tamang presyo, sa tamang standards, at sa tamang quality? Yes, tama. Execution and implementation now is the important step of the process. Yung mga nakaraang budget, it would have been easy for them to declare na wala namang corruption doon. Pero it's in the process of implementation and auditing na nalalaman natin lahat ng irregularities. So actually, ang panawagan po natin, and we wrote a letter to the President directly kay Pangulong Bongbong Marcos, na siya ay dapat mag-issue ng isang executive order kung saan pwede niyang itag yung mga risky at red flag na items and projects because we don't believe na sufficient pa yung sinasabing safeguard provisions. Halimbawa, yung anti-EPAL provisions, wala pang malinaw na reporting mechanisms, walang malinaw, for example, na penalties. So wala talaga siyang pangil kung ganito lang. So I think yung risky items na ito, yung mga soft or ayuda programs, dapat maging mas klaro how people can report yung mga umeepal na politiko at yung mga violators, dapat clear kung ano yung penalty sa kanila. Sa hard projects, dahil may mga geotagging na ngayon, mas clear yung project details sa 2026 budget. Dapat maging heavily involved ang civil society, ang media, ang church-based groups, for example, to monitor these programs. At sa unprogrammed appropriations, the reason na nagiging shadow budget ito ay dahil hindi transparent yung pag-issue ng certification of revenue ng Bureau of Treasury at ng Department of Finance, at pati na rin yung utilization ng item level na details ng unprogrammed appropriation. So this really needs to be remedied. But would you say kahit papano that you are satisfied, the group is satisfied dahil 92.5 billion doon sa unprogrammed appropriations ang vinito ng Pangulo?
I would not say that we're satisfied yet. No, mahalaga yung konteksto kung saan tayo ngayon. After more than 3 years of abuses, ngayon lang lumabas yung hundreds of billions of pesos worth ng flood control anomalies, at hindi lang flood control, yung buong budget of DPWH was called into question. Kaya ang lumabas nga sa BICAM, from the 880 billion na budget proposal ng DPWH, ngayon na-slash siya to 530 billion na lamang. So there's a lot of overpricing that used to be part of the budget. Kaya hindi pa rin malinaw sa amin that there was enough done to really cull the patronage and pork in the budget hanggat naging mas malinaw yung mga sistema at yung mechanisms to report the corruption at ma-involve ang taong bayan. I think we're not yet satisfied. Yung pong sinabi ng Pangulo na yung anti-EPAL, no, hindi na pwedeng mag-distribute o sumama man lang sa distribution, at least that's how I understand it, ang mga politiko dito sa pagbigay ng pondo para sa mga nangangailangan nating kababayan. Is that good enough for you? Is that, I know you mentioned that a while ago, but at least a pronouncement like that, para sa inyo ba, it's a start? Well, it's just ink on paper sa ngayon. We even see na kulang pa nga siya dahil doon sa provision na nakita namin doon sa BICAM version, wala ngang clear reporting mechanisms, walang clear na penalties. So, madali for a politician to say na, okay, they violated it, pero wala namang consequence iyon sa kanila. And pangalawa, what is really reckless for us ay hindi pa nga tested ito. Hindi pa nasusubukan kung gagana ito. And yet, ang ginawa pa ng Kongreso ng BICAM ay dinoble po nila yung soft pork at triniple pa nila yung mga local pork, mga localized financial assistance to LGUs na nagiging source of patronage and pork din. No? So, despite the fact that these programs are still untested, they still recklessly increased all of these funds. Suportado niyo ho ba yung paghamon sa Korte Suprema hinggil sa unprogrammed funds sa 2026 budget? Yes, we did have a call early on na dapat i-zero nga yung unprogrammed appropriations dahil nagiging avenue ito for corruption, for insertions, lalo na yung mga flood control anomalous projects, pinapasok ito sa unprogrammed appropriations at the cost of yung mga priority infrastructure projects. No? And very clear na mayroon itong constitutional basis to say na dapat illegal ang unprogrammed appropriations as early as the PDAF ruling from 2013, 2014, and as recent as the 2025 ruling ng Supreme Court on the PhilHealth funds. May mga separate opinion na. Although hindi yun yung main ruling on the unprogrammed appropriations, nag-o-opine na yung mga Supreme Court justices na yung unprogrammed appropriations is unconstitutional by itself. So we support any moves to really file a case against Siguro this. kung matuloy nga ito, AJ, magiging malinaw talaga kung ang unprogrammed appropriations are really illegal or not. Meron din ako nakausap recently na ang tawag dito dati, but it's similar but not exactly the same, na pinapayagan ay yung supplemental budget na pinalitan nga dito sa unprogrammed appropriation. So ang aming nabalitaan nga ay merong maghahain ng petition sa Korte Suprema para questionin ito sa 2026 budget. So ating abangan. Maraming salamat sa inyong oras. People's Budget Coalition Co-Convener AJ Montesa. Maraming salamat po. Bagong hirit ng kampo ni FPRRD hinggil sa medical records, tinabla ng ICC. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes. Sa Elliptical Road, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue at light naman ang kabilang lane. Proud ang DPWH sa resulta ng EDSA makeover nitong holiday break. Napakinabangan na rin agad ito ng mga commuter at motorista. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Kada papasok sa trabaho si Tatay Abe, mas pinipili niyang sumakay ng bus carousel mula Buendia hanggang Taft Avenue kumpara sa mag-book ng TNVS o motorcycle taxi. Mas mura at mas mabilis daw kasi ito. Hindi pa ginagawa yan. Pag sumasakay ako, para ako nasa barko. Tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug. Kaya nung naayos na, smooth. Kahapon, binuksan na ang sinarang bahagi ng bus lane ay sinara
para sa EDSA Rehabilitation Program, ang magkabilang linya ng EDSA Orense hanggang Rojas Boulevard. Ininspeksyon ito ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at ipinagmalaki ng ahensya ang naging mabilis na pag-aayos ng bahagi ng bus lane. Bisperas ng Pasko nang simulan ng EDSA makeover. Target ng DPWH na tapusin ang rehabilitasyon sa loob lamang ng 8 buwan. Mas maaga ito sa naunang target na 2 taon. Kaugnay nito, siniguro rin ng DPWH na patuloy ang kanilang koordinasyon sa MMDA, DOTR para sa mas mabilis na pagsasaayos ng EDSA. Mula 24/7, simula kagabi, 10 p.m. hanggang 4 a.m. na lang ang gagawing pagkukumpuni sa EDSA. Para sa agenda, ay Saya Mirafuentes, Abante. May leksyon ang DOH sa mga umano'y pasaway na PhilHealth member. Ang plano ng ahensya, taasan ang kanilang kontribusyon. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Pinag-aaralan ng DOH at PhilHealth ang pagtataas ng premium o contribution ng mga miyembro ng state insurer na lumalabag sa mga batas pangkaligtasan o safety protocols. Gaya halimbawa ng mga nagmamanehong nakainom at mga nakamotorsiklo na hindi gumagamit ng helmet. Hindi naman siguro tama na ang isang tao na sumusunod sa patakaran na para sa kaligtasan din naman natin ay pareho yung binabayad dun sa isang sinadya na hindi talaga sumunod. Sinabi ng huwag pahawakin ng paputok yung bata, pinahawak pa rin, yung tatay pa siguro yung tumulong. Ayon sa DOH, ito ay para makatulong na mabago ang behavior ng tao na sikapin din naman na mag-ingat sa katawan at kalusugan. Ipinaliwanag din ni Health Secretary Ted Herbosa na ang PhilHealth ay gaya rin ng karaniwang insurance o HMO na maaring magtaas ng member contribution. Pag ikaw nag-overutilize, pwedeng gawin talaga ng insurance na taasan ng premium mo. Maari kasing ma-deplete o maubos ang insurance kapag palagian ang pagkakaaksidente dahil hindi nag-iingat. Wala nang magagamit ang iba pang mga benepisyaryo kung sakaling kakailanganin. This is one way to control behavior. Kasi pag nakadepende lang doon sa insurance, mauubos yung insurance pag kailangan mo na. Pamilya mo na ang kailangan ng PhilHealth. Kung inubos na ng mga pasaway, sayang tayo. Sa ngayon, pinag-aaralan itong mabuti ng PhilHealth at ng DOH. Tinitignan ang mga pamamaraan ng ibang bansa sa pagpapatupad ng pagdadagdag ng insurance premiums, lalo na para sa mga safety violators. Nabanggit ang proposal na ito sa gitna ng pagtaas ng mga road crashes incidents nitong nagdaang holiday season. Marami sa mga biktima ang hindi naka-helmet at nakainom ng alak. Nilinaw ni Domingo na sa ngayon, patuloy pa ring ipinatutupad ng PhilHealth ang zero balance billing sa DOH hospitals, anuman ang dahilan ng injury o aksidente. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Umakyat sa 1.8% ang inflation noong Desyembre ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang dahilan sa agenda report ni Paulo Barcelon. Holiday spending is real at ramdam yan sa pag-angat ng inflation noong December 2025. Pagkain pa rin ang pinakamalaking tumutulak sa pagtaas ng mga presyo. Bigas, talong, isda, sibuyas at baboy ang kabilang sa pinakamalalaking nag-ambag sa December inflation. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, tumaas ang presyo ng mga pagkain, lalo na sa mga lugar sa labas ng Metro Manila na sinalanta ng mga kalamidad tulad ng Bicol Region at ng Visayas. Ang nag-push talaga ay yung ating mga pagkain, no? Vegetables, tumaas siya, yung ating flour products, tumaas din. So ito yung ginagamit natin sa consumption noong Disyembre, part of the holiday effect, no? So we hope that this is seasonal, temporary, and babalik naman yung presyo sa January. Bumaba ang presyo ng bigas noong 2025 dahil sa pagpapatupad ng importation bans at mas mababang tariffs. Pero sa kabila niyan, tumaas ang presyo ng ilang gulay kabilang ang sibuyas. Mas mataas rin daw ang presyo ng mga produktong isda at karne noong nakaraang taon kumpara sa 2024. Bumaba naman sa 1.7% ang average inflation para sa 2025 mula sa mahigit 3% noong 2024.
Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, tinitignan ng administrasyon ng mga patakaran para mapanatili ang inflation sa loob ng 2 to 4% target range para sa 2026 hanggang 2028. Kabilang dito ang mas malaking pondo para sa agrikultura, food security at energy. Ayon naman sa Bangko Sentral, mananatiling matatag ang inflation expectations at inaasahang papasok sa loob ng 3% target para sa 2026 hanggang 2027. Taya ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort, maaaring manatili sa bahagyang mas mababa sa 2% ng inflation sa Pebrero at nasa 2 to 3% naman sa Marso, habang tinitingnan niya rin ang overall inflation target na 3.2% para sa 2026, bagay na posibleng magbigay oportunidad para sa Bangko Sentral na magpatupad ng policy rate cuts. Nauna nang sinabi ng BSP na papalapit na ang pagtatapos ng easing cycle at ang mga susunod na pagbabawas sa interest rate ay babatay na sa mga papasok na datos ngayong bagong taon. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Itinaas na sa level 3 ang alert status ng Mayon Volcano. Kaya pinalilikas na ang lahat ng nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Ang mga paaralang gagamitin bilang evacuation centers, pinayuhan rin ng DepEd na gumamit ng alternative learning modalities. Ayon sa PHIVOLCS, nagaganap ang isang effusive magmatic eruption sa bulkan. Nitong tanghali, nagkaroon daw ng dome collapse na tumagal ng 3 minuto. Ipinagbabawal na rin ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa bunganga ng bulkan. Niyanig ng malakas na lindol ang Western Japan kaninang umaga. Naitala ito sa magnitude 6.2 na siya namang sinundan ng mga serye ng aftershock. Wala namang naiulat na damage o casualty. Hindi rin naglabas ng tsunami warning ang Japanese government. Ibinasura ng ICC ang hiling ng kampo ni FPRRD na makuha ang kopya ng private communication sa pagitan ng court registry at mga ekspertong sumuri sa kanya. Giit ng korte, nakuha na ng defense ang lahat ng impormasyon sa ginawang evaluation kung fit to stand trial ang dating Pangulo. Una rito, tinabla ng ICC ang request for interim release ni Duterte dahil isa pa rin daw siyang flight risk. Mananatili sa The Hague, Netherlands si FPRRD habang hinihintay ang pagdinig sa kasong crimes against humanity, kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. Nanindigan si Davao City Congressman Paulo Duterte na iligal ang pag-aresto ng ICC sa kanyang ama na si FPRRD. Sa inihaing memorandum sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Harry Roque, pinaa-aksyon nila ang Korte Suprema sa usapin. Git nila hindi pa moot ang kaso dahil pinagkakaitan pa rin ng kalayaan ang dating Pangulo at maaari pang dinggin ng hukuman ang mga legal na epekto nito. Muli ring pinunto ng Duterte camp ang argumento na wala ng jurisdiction ng ICC dahil hindi na bahagi ng Rome Statute ang Pilipinas. Hindi raw bahagi ng usapang 2026 budget ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang paratang ni Senator Amy Marcos na chinap-chop daw ang budget para magkasa ng mga aksyon sa impeachment laban sa bise. Pero giit ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian, nakatutok lang ang mga mambabatas sa usapang pondo. Kanya-kanyang bao, kanya-kanyang theory. No? So, I cannot comment on her theory. Well, in my case, hindi namin napag-usapan ng impeachment, hindi namin napag-usapan ng political side of things. No? Ang pinag-usapan lang namin is yung budgetary requirements as well as yung impact to the people. In-impeach ng Kamara si VP Sara noong February 2025
kaugnay ng paglustay niya umano sa public funds. Pero kalaunay, in-archive ng Senado ang reklamo. Kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang naging proseso nito. China at Russia posible umanong ma-inspire ng pag-atake ng US sa Venezuela. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway sa SM Marikina. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Light naman ang westbound lane. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Quiapo Church para sa Traslasyon 2026. Ang mga deboto abala rin para mas maging makabuluhan ang pakikiisa sa prosesyon. Yan ang agenda report ni Ian Maghanoy. Sa Biyernes, January 9 pa ang nakatakdang taunang kapistahan ng Poon ng Jesus Nazareno ng Quiapo Church sa Maynila. Pero ngayon pa lang, isa-isa nang inihahanda ng debotong si Edward ang kanyang mga biniling karidad bilang paghanda sa pista. Alinsunod sa pananampalatayang Katolika, ang karidad o charity ay ang tradisyonal na voluntaryong pamamahagi ng mga deboto ng pagkain sa mga kapwa deboto. Mga nilagang itlog at fruit juice ang iaalay na karidad ni Edward sa Biyernes. Bagay na kanya na raw panata mula pa pagkabata na ipinamana naman sa kanya ng kanyang yumaong ina na isang debotong manghihilot. Alay yun. Alay. Kahit yun, may isang tray ka itlog. Kasi naano ko rin nung bata kami, nung pupunta kami, may matatanda rin na nag-aalay ng nilagang itlog. Inaagaw namin, bumibili kami. Ayun pala, pagdaan ng prosesyon, binibigay nila sa deboto. Hindi nila binibenta. Eh doon, nakakuha rin ako idea doon na pag nagkaroon din ako, ganun din. Nag-aalay na sa esto. Kasabay ng paghahanda ng mga deboto sa pinakamalaking kapistahan ng Simbahang Katolika sa Pilipinas ay ang paghanda rin ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareth, St. John the Baptist Church sa Quiapo. Kaya't inilatag na rin ng Traslasyon 2026 Committee ang scaffolding na paglalagyan ng puon sa Quirino Grandstand, maging ang sound system at mga barikada para dito. Bukas, inaasahang dadagsa ang mga deboto sa lugar kung saan isasagawa ang pahalik ng alas 7 ng umaga, habang pasado 1:00 ng hapon naman ang schedule ng pabihis sa puon. Sa ngayon, all systems go na ang Manila Police Districts sa kanilang security measures para sa seguridad ng kabuuan ng kapistahan. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Billionario News Channel. Bukod sa paghahanda sa andas, sinimulan na rin ng MMDA ang clearing operations sa ruta ng Traslasyon 2026. Ang detalye sa agenda report ni Just Ignacio. Uminahon ka muna. Kaya nga sabi ko, wait lang, di ba? Sinabi ko sana saglit lang. Oo. Uminahon ka kasi muna. Oo nga. Ang problema kasi sa inyo, ilang araw na kayo napagsabi, alam nyo naman. Ganito ang eksena sa isinagawang clearing operations ni MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go sa Maynila kaninang umaga. Pinaghahandaan at tinitiyak kasi ng ahensya na maluwag ang kalsada na daraanan ng andas sa darating na traslasyon ng Poong Jesus Nazareno sa Biyernes. Kabilang sa mga daraanan ng andas, ang Carlos Palanca Street. Kaya nang madaanan nila Go kanina, nakita nila ang ilang kagamitan at motor na nasa isang bangketa na pagmamay-ari raw ng isang barangay official. Hindi po ako na-briefing kasi ito na lang pong gawin natin kasi sir, para malaman yung totoo. Nilagay ako ni Sir Mabulig dito kasi may mga nangyayaring krimen dito at saka may mga nagabutan ng droga rito. Kailan ka pa, EXO? Matagal na ho. So alam nyo po may traslasyon. Pero mga nangyayari dyan. Tindahan lang to sir. Tindahan. So dapat outpost. Depensa naman ang opisyal ng barangay, hindi siya makakapaglagay ng outpost dahil pansamantala lang daw siyang nilalagay ng kanilang kapitan doon at may iba ring nagmamay-ari ng lupa. Yun nga, kaya nga sinasabi sa inyo, alisin natin. Oo nga, ako na lang po mag-alis. Promise ko sa inyo sir. Bukas pagbalik ko, wala na. Okay po. Tinikitan pa rin nila ang opisyal ng barangay dahil sa nakahambalang gamit. Pero sakali raw na hindi pa ito matanggal, ang MMDA na mismo ang kukuha ng mga gamit.
Isa lang yan sa nasita nang magsimula ang pag-iikot ng ahensya pasado alas 8:30 kaninang umaga. At sa 3 kalsada pa lang na nadaanan nila, 14 na raw ang kanilang naitalang lumabag. Ilan pa sa kanilang nahuli ay ang mga nag-illegal parking. May bantay man o wala, may multa itong nagkakahalagang 1,000 to 2,000 pesos. Traslasyon man o hindi, muling paalala ni Go, tanggalin ang mga gamit na kahambalan sa kalsada dahil para rin naman yon sa proteksyon ng kanilang mga property. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Hati ang US Congress sa military intervention ng Amerika sa Venezuela. Hindi pabor dito si Senate Minority Leader Chuck Schumer. Pero para kay House Speaker Mike Johnson, isang major victory ang pagkakadakip kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Nicolas Maduro is responsible for the deaths of untold thousands of Americans after years of trafficking illegal drugs and violent cartel members into our country. This is undisputed and everybody agrees with. These are crimes for which he's been indicted in U.S. courts and an arrest warrant was duly issued. And now he has learned what accountability looks like. Their plan for the U.S. running Venezuela is vague, based on wishful thinking, and unsatisfying. I did not receive any assurances that we would not try to do the same thing in other countries. And in conclusion, when the United States engages in this kind of regime change and so-called nation building, it always ends up hurting the United States. Under US control sa ngayon ang Venezuela matapos ang pag-atake at pag-aresto ng Amerika kay Maduro noong Sabado. Posible umanong gayahin ng ibang world leader si US President Donald Trump sa panghihimasok sa ibang bansa. Paniwala rin ng isang political scientist, hindi kayang pigilan ng UN Security Council ang mga plano ni Trump sa Venezuela. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni George Cahiles. Nagbabala si UP Political Science Professor Aris Arugay na maaaring sumunod ng ibang makapangyarihang bansa sa ginawa ng Amerika sa Venezuela. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Arugay na wala rin magagawa ang UN Security Council dahil kayang i-veto ng Amerika ang mga resolusyon nito. If I'm Putin, maybe I can kidnap Zelensky as well. If I'm Xi Jinping, I can say that, oh, maybe I can kidnap and create charges against President Lai of Taiwan or the Philippine president. Who knows? So in other words, this doesn't inspire confidence on what we call the rules-based international order. Bukod sa pagkuha ng langis ng Venezuela, paniwala ni Arugay na balak din ni Trump na putulin ang relasyon ng Beijing at Caracas. By immediately replacing Maduro and maybe putting in a more cooperative U.S. government, the U.S. can then say that don't deal with China, just deal with us. And if you're gonna sell with China, it has to be under our auspices because that's what Donald Trump said. Nagpamalas man ng lakas ang Washington sa Latin America, humina naman ito sa West Philippine Sea, kung saan patuloy na binubuli ng China mga barkong Pinoy sa loob ng sarili nating teritoryo. Every time something happens in the South China Sea, meaning aggressive behavior by China towards our Coast Guard or fisher folk, the U.S. ambassador in Manila is the first to tweet or to condemn the aggression, invoking that China respects international law and the rules-based international order. Yeah. The hypothetical now is that if the U.S. Embassy in Manila issues the same statement, will it have the same weight, given what happened in Venezuela? Naghain na ng not guilty plea si Maduro at ang kanyang asawa sa korte sa New York nitong Lunes. Nahaharap sila sa kasong cocaine trafficking at pagsanib sa mga kartel na tinaguriang terrorist group.
Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel. Venezuela ang may pinakamalaking oil reserve sa buong mundo matapos ang pag-atake ng Amerika. Apektado kaya nito ang presyo ng petrolyo sa bansa? Alamin sa agenda report ni Liza Bonzo. Sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng US at Venezuela, binigyang linaw ng Department of Energy na wala itong magiging epekto sa supply at presyo ng krudo sa Pilipinas. Ang in-export nila around November siguro, September, November, ay umabot ho ng mga 1 million barrels per day. So, yan ho ay less than 1% ng global supply. So, makaka-apekto ba yan? Isa ba yung mabigat na supply disruption? Hindi ho. Dagdag nito, China ang isa sa mga pangunahing buyer ng Venezuelan oil na gumagamit daw ng tinatayang 16 na milyong barel kada araw. So, hindi ho, in short, mararamdaman yung pagkawala niyan. Ang siguro at most, ang magiging effect kung meron man, ay yung temporary na pag-increase because of speculation. Paliwanag ng DOE, ang posibleng bahagya at pansamantalang pagtaas ng presyo ng langis ay hindi kontrolado ng pamahalaan. Sakaling hindi tuluyang maapektuhan ang sigalot ang merkado ng langis, inaasahan daw na gaganda ang takbo nito at posibleng magkaroon ng pagbaba ng presyo hanggang sa unang quarter ng taon. Pero sakali mang magkaroon ng pagtaas sa presyo ng langis, ayon sa DOE, may subsidiya ang pamahalaan na ibinibigay sa pamamagitan ng LTFRB para sa mga pumapasadang sasakyan at sa Department of Agriculture naman anya, para naman sa mga magsasaka at mangingisda. Yun nga lang, kailangan ho itong i-distribute at kailangan ng trigger no, na $80 Dubai crude. Pag umabot po tayo doon, average for 1 month, i-release ko yung funds ng DBM for distribution sa mga beneficiary. Yun nga lang, ang ating Dubai crude ngayon, January, first week of January is averaging only at $60 per barrel ang Dubai crude. So malayo pa ho yan sa trigger na $80 per barrel. Bukod dito, dagdag ni Abad, samantalahin daw ang mga promo o discount na ibinibigay ng private oil companies. Para sa agenda, Liza Bonzo, Billionaire News Channel. Bumuhos ang suporta para kay New York City Mayor Zoran Mamdani sa kanyang inauguration. Nakiisa rito ang mga Pilipino. Ang detalye sa agenda report ni U.S. correspondent Don Tagala. I stand alongside over 1 million New Yorkers who voted for this day nearly 2 months ago. And I stand just as resolutely alongside those who did not. I promise you this. If you are a New Yorker, I am your mayor. Hindi ininda ng mahigit 40,000 supporters ang tindi ng sub-freezing temperatures sa New York City para mapabilang sa mga dumalo sa makasaysayang inauguration ni Mayor Zoran Mamdani sa steps ng City Hall. Pinangunahan ni Senator Bernie Sanders ang panunumpa ng ika-112th Mayor ng New York City na sa unang pagkakataon, Quran na minanapa sa lolo ang hawak ni Mamdani kasama ang isa pang historic Quran mula naman sa New York City Public Library. I, Zoran Kwame Mamdani. I, Zohran Kwame Mamdani. Do solemnly swear. Do solemnly swear. That I will support the Constitution of the United States and that I will faithfully discharge the duties. And that I will faithfully discharge the duties. Of the office of the Mayor of the City of New York. Of the office of the Mayor of the City of New York. Si Mamdani ang kauna-unahang Muslim, Asian at African-born na mayor ng pinakamalaki at pinaka-diverse na city sa Amerika. At ayon kay Mamdani, ang Big Apple ay para sa lahat ng nakatira dito. Together, we will tell a new story of our city. This will not be a tale of one city governed only by the 1%, nor will it be a tale of two cities, the rich versus the poor.
It will be a tale of 8.5 million cities, each of them a New Yorker with hopes and fears, each a universe, each of them woven together. Most importantly, demanding that the wealthy and large corporations start paying their fair share of taxes. Kasama sa halos 7 blocks ng supporters at spectators na dumalo sa inauguration block party ang ilan sa mga miyembro ng Filipino community. This is something to celebrate for everyone, especially coming from a city that is built by immigrants and is run by immigrants. Malaking selebrasyon din ito para sa mga Filipinos for Zoran, na kabilang sa 100,000 campaign volunteers na tumulong iluklok ang Democratic Socialists sa pwesto. It's a culmination. It's all of our hard work came into this point, and to see a mayor who truly represents the people, to see a mayor who also truly represents like the Filipino community, especially because he has done a lot for us, and I know he will continue to do more. With this new administration, the heavy emphasis is going to be dignity for everyone. What I'm looking forward to most is an administration that governs to better New York, to really serve its people and make it equitable for everyone. Sorpresang dumalo sa inauguration block party ang isa sa matinding political opponents ni Ma'am Dani sa pagka-mayor, si Curtis Liwa, na nag-iwan ng mensahe para sa mga supporters nito at para na rin sa mga hindi bumoto kay Ma'am Dani. Give him a chance. He's entitled to an opportunity to put his agenda into effect. If Zoran does well, we do well in the city, we do well in the state, we do well in the country. Why would anybody want him to fail? Para sa New Yorkers, hindi dito nagtatapos ang kanilang pakikibaka. At sa tulong ng bagong mayor, maasa rin silang mapapabuti at matutugunan nito ang mga pangangailangan ng mga residente ng pinakamalaki at pinaka-diverse na city sa Amerika. Para sa Agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York. My grim health update, see Hollywood actress Evangeline Lilly. She reveals she now has brain damage months after fainting and hitting her head on a rock sa beach sa Hawaii. Almost every area raw sa kanyang brain ay functioning at a decreased capacity. Aminado siya na magiging uphill battle ang pag-reverse ng deficiencies. But despite this, positive thinking pa rin si Lilly. My cognitive decline since I smashed my face open has helped me to slow down and helped me to have a more restful finish to my 2025. I think this was the calmest, most restful Christmas holiday I have had maybe since I had children, so 14 years ago. So that's a good thing. Feeling extraordinarily grateful and blessed to be able to play one more day, one more year on this beautiful living planet. Una na ring sinabi ni Lilly na she has experienced fainting spells since she was little. She is best known for her roles sa Lost, The Hobbit, and sa Wasp as the Wasp sa Marvel Cinematic Universe. It's been 10 years, but we're finally getting a new Bruno Mars album. In-announce mismo ng singer na tapos na ang kanyang bagong record. But more patience pa, hooligans, kasi no other details was given yet. This will be Bruno's first album since 24K Magic in 2016, which won Album of the Year, among others, the Grammy Awards. He later linked up with Anderson .Paak to form Silk Sonic and dropped the 2021 duo LP, An Evening with Silk Sonic. From one Phil-Am superstar to another, may bagong album din ba si Olivia Rodrigo? On Instagram, Olivia posted a picture of a golf cart with the words, "The album" on it. Sa tila isa pang clue, her online store displays a message mirroring a driver's license renewal application.
this, of course, is a nod to her hit debut single, Driver's License. At ang nakasulat na appointment date, January 8. If true, ito na ang magiging third studio album ni Olivia following Sour in 2021 and Guts in 2023. Matapos ang divorce from Joe Jonas, Sophie Turner, kumusta na ang love life? Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Green and go naman ang southbound lane. Kampante ang ilang negosyante na makakabawi ang ekonomiya at business sector ngayong 2026. Sa usapin naman ng korupsyon, may payo ang isa sa pinakamalalaking business group sa bansa sa gobyerno. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Pabor ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa pagveto ni PBBM ng unprogrammed funds sa 2026 national budget. Pero ang mga negosyante hindi pa rin nakakampante. Ayon sa bagong talagang PCCI President na si Ferdinand Perry Ferrer, digitalization ang sagot sa mga aligasyon ng korupsyon sa pamahalaan. Ani Ferrer, madala na sana ang administrasyon sa mga nangyaring pagkalkal sa flood control scandal. It's important, even more important, to check the cost of the project. You know, for example, there is a road project and you allocate 3 billion pesos. That's the easy part. The more difficult part, and to give credibility on the budget and to give peace of mind with the private sector is that 3 billion really worth 3 billion? Dagdag ni Ferrer, dapat sumunod ang Pilipinas sa project costings na naayon sa mga presyuhan ng ating Southeast Asian neighbors dahil sumasalamin ito ng kakayanan ng gobyerno na gastusin ng pondo at mag-implement ng mga proyekto. Ayon pa sa PCCI, kung nailagay lamang sa digitalization ng bansa ang mga nakulimbat na bilyones, malaki sana ang maitutulong nito na pabilisin ang economic growth ng bansa. Ang Philippine Semiconductors at Exports Industry naman ang nakita ni Ferrer na posibleng lumago ngayong 2026. Lalo't ang mga kumpanyang may mga pasilidad sa China ay inaasahang magkikater na sa domestic market ng Beijing. We need to attract more of these companies who are regionalizing and looking for where they can transfer their export made in China manufacturing to serve the other countries. Kung ang Federation of Philippine Industries naman ang tatanungin, bounce back stronger dapat ang 2026 para sa industry sector ng bansa. Ayon sa FPI, tumaas ang December 2025 Purchasing Managers Index sa 50.2 mula sa 47.4 noong Nobyembre na siyang pinakamababa sa loob ng 4 na taon. Ang PMI ay sukatan ng economic growth and activity ng isang manufacturing sector. Ayon kay FPI Chairperson Elizabeth Lee, holiday season ang isa sa mga dahilan ng pagsigla muli ng manufacturing sector at patunay raw ito na maaaring mag-stabilize ang industry market ngayong 2026. Dagdag ni Lee, electronics ang isa sa mga nakikitang sektor na maaaring mapalakas ngayong taon lalo't lampas kalahati ito ng Philippine export market. Pero ayon sa FPI, dapat palakasin ng bansa ang resilience nito sa mga kalamidad gaya ng mga bagyo at pagbaha. Pagtibayin ang ibang manufacturing sector na hindi lamang nakasentro sa food processing at electronics at itaguyod ang mga industriya ng bansa, partikular sa machinery, chemicals at wood products para mas maraming Pilipino ang mabigyan ng disenteng trabaho. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Binawi na ng SM Prime Holdings ang panukala nitong i-develop ang city market ng Baguio City. Habang natutuwa ang ilang grupo, nanghihinayang naman daw ang ilang mga residente rito. Yan ang agenda report ni Dobby De Guzman. Sa pamamagitan ng liham na ipinadala ni Vice President for Legal ng SM Prime Helen Go kay Mayor Benjamin Magalong, binawi na ng SM Prime Holdings Incorporated ang panukala nitong akuin ang City Market Redevelopment Project. Sa liham na pirmado ni Go, sinabing nagpasya silang iurong ang panukala
dahil lumabas na marami pang issue ang dapat marisolba bago maumpisahan ang proyekto. Nakatanggap ako ng kanilang tawag, advance notice nung 19. Sinabi nila na they have already prepared the letter stipulating their inner withdrawal. Kaya natanggap ko yung letter nila 22 na. Nilabas ko yun after the holiday season, Christmas season, kasi ayoko naman may spoil yung pan natin. Paglabas ng anunsyo sa official Facebook page ng Baguio City Information Office, nagbunyi ang mga grupong tutol sa panukala ng SM gaya ng Save the Baguio Market Movement at kooperatiba ng mga negosyante sa palengke. It's a partial victory. We have a parang breathing room, but looking deeper dun sa if we look at the reasons for the withdrawal, sabi ng SM, there are matters between the executive and legislative, and of course including the stakeholders, the vendors, that has to be resolved. Pag na-resolve yun, then it's an open-ended question. Will they refile or will they let go? Kung may nagbubunyi, marami rin ang nanghihinayang dahil nawalang oportunidad na maisaayos ang palengke ng lungsod. Ang market, yan ang yan ang mirror of economy. Yan sa totoo lang. Tapos ganyan ipe-present mong palengke, di ba? Binabahayan ng mga taga. Ang dumi-dumi. Bukod sa isyu ng kalinisan, palyadong drainage system, magulong daloy ng trapiko at kasikipan, delikado rin daw sa sunog ang 100 taon ng palengke ng Baguio. Nagsumite ng unsolicited proposal ang SM Prime na i-develop ang palengke. Tinatayang nagkakahalaga ang proyekto ng 4 na bilyong piso sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP contract. Magtatayo ito ng supermarket at parking building at tiniyak na mabibigyan ng pwesto mga tindera sa lugar na pangangasiwaan ng LGU. Pero hindi kumbinsido ang mga tutol sa proyekto kaya't naglunsad ng mga protesta at signature campaign. Pero hindi sila kasi nakikinig sa sinasabi ng mga mamamayan ng Baguio na kakayanin natin ito, yung available resources at hindi mall type na istruktura. It was accepted now by the mayor. Sa sesyon kahapon, nagpasya ang Konseho ng Baguio na isapinal ang resolusyong magpapatunay na tinatanggap nitong pag-atras at ibalik ang panukala sa SM Prime. Para sa Agenda, Dobby D. Guzman, Billionaire News Channel, Baguio City. Nasungkit agad ni Pinay tennis ace Alex Ayala ang kanyang unang solo win ngayong taon. After a slow start, tinalo ni Ayala si Donna Vekic ng Croatia sa first round ng ASB Classic Singles sa Auckland, New Zealand. Napatalsik ang world number 69 in 3 sets, 4-6, 6-4 at 6-4. Sunod niya makakalaban ng isa pang Croatian player na si Petra Marcinko. Kahapon lang, pinataob din ni Ayala at Iva Jovic ang season pros na si Venus Williams at Elina Svitolina sa doubles opening round. Walang mag-move on, Stranger Things fans. After last week's finale, may isa pang surprise treat ang Netflix. This time, a documentary that follows the making of the show's 5th and final season. Titled One Last Adventure, the docu will be released on January 12. May handog din ang Royal Mail ng Britain, which unveiled 14 stamps to celebrate the hit series. Tampok dito ang mga iconic character, including Eddie Munson, played by Joseph Quinn sa Season 4. Dinesign ang mga ito ni British artist Kyle Lambert, who is also behind the posters for each season ng Stranger Things. The stamps go on general sale from January 13. Sophie Turner makes a rare comment about her dating life or lack thereof. Sa interview with Net-a-Porter, the actress says she hasn't seen her friends or gone on a date in weeks or months. Sa ngayon, she only has the capacity daw for work and family.
Sophie also pushed back on what she calls a total fishbowl that comes with being in the spotlight. 2023 nang naghiwalay sila ni Joe Jonas after 4 years of marriage. Sophie was most recently linked kay Coldplay frontman Chris Martin. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Muling magtitipon ang tech enthusiasts para sa taunang Consumer Electronics Show sa Las Vegas. Silipin natin ang tampok na gadgets ngayong taon sa Agenda Report ni Tech Bytes host Jeffrey Ian D. From as simple as making ice in less than 6 minutes to solving complex problems such as mobility and medical sciences, the Consumer Electronics Show of 2026, organized by the Consumer Technology Association in Las Vegas, has it all. And it seems that geopolitics has taken backstage in CES 2026 because 40% of the exhibitors are outside the United States, with Chinese companies showing their technological prowess. The CES opens on January 6 to 9, 2026 in Las Vegas, Nevada, but media was given a sneak preview of what's to come. Expect artificial intelligence and robotics to take center stage. Join me in witnessing CES 2026 only here in Billionario News Channel. Stuffed toy na nagbibigay emotional support. Motorsiklong may Wi-Fi at wind turbine bilang alternative source of energy sa bahay. Ilan lang yan sa mga pinasilip sa media bago ilabas sa official exhibit ng Consumer Electronics Show dito sa Las Vegas, Nevada. Halos 5,000 media outlet ang personal na dumalo para saksihan ang mga makabagong teknolohiya na ilalabas pa lamang sa merkado. Ayon kay Brian Comiskey, representative ng Consumer Technology Association, dapat abangan ang mga produkto at teknolohiya na magpapagaan ng buhay sa ating mga consumers. I think we're going to expect innovations that are going to really reshape how consumers live their everyday lives, how enterprises operate and function, and how workers really approach their work on a day-to-day basis. And that will occur from technologies like artificial intelligence, robotics, digital health, mobility, and more. Sa pag-iikot ng Billionario News Channel, maraming nakakamanghang produkto ang personal kong sinubukan. Gaya na lang nitong shoe insoles na pag gumalaw ka, kumilos o mag-exercise, kaya niyang i-check ang tamang posture ng iyong katawan sa pamamagitan ng app na nakakonect. Malaking tulong din para sa mga PWDs ang self-navigating wheelchair. Meron itong 360 auto view at naka-install na map na pwedeng ma-detect kung may sagabal sa dadaanan. Kailangan lang pindutin ang location kung saan ka pupunta and good to go ka na. Level up rin ang language translation by wearing these smart glasses. Kung anong language ng kausap mo, kayang matranslate in real time. Bukod dyan, pwede ka ring manood ng movie. You can see what I'm seeing, but there are icons here. So it's like looking at my desktop computer now. So there you have it. What you saw earlier was but a glimpse of what the Consumer Electronics Show 2026 is about to show us. Now, remember that in the coming days, we'll be giving you more updates sa mga not only in the sikat na mga brands, but also from startups who are at the forefront of technology. And remember that in CES 2026, the highlight is on humanoid robotics, artificial intelligence, and mobility, because these are the trends in the future of technology. This is Jeffrey IND reporting from Las Vegas, Nevada for Billionario News Channel. Alam mo, interesado ako, Pinky, sa pinag-usapan nyo ni Congressman Toby Tiangco kagabi. Anong sabi niya? Kasi hindi ba, nagtataka din ako, kung sila ay mga legislators, bakit sila may pondo para gastusin para sa mga constituents nila? Lawmakers, sila yung Oo, gumagawa they're dapat ng lawmakers. batas. So, why do they need a budget for their constituents? Anong sabi niya? Yung sinasabi mong constituents, yan yung mga MyFIP, yung binibigay na tulong? Is that what you mean? Hindi. Kasi meron silang sariling budget para sa kanilang opisina. Diba? Certainly, they need that.
Pero yun isa sa pinag-usapan namin. Kasi tinanong ko sa kanya, yun ba yung 2 million Christmas bonus that Congressman Leviste was talking about? Sabi niya, MOOE namin yan. Right. Pero Which yung stands for what? Maintenance and other operating expenses. Okay. So staff mo, miscellaneous, siguro, kuryente, etc. Lahat yan pasok dyan. Pero yung Sa isang... halagang? Ngayon, nasa ano siya, parang lumalabas 1.1 ata. Or 950. 950 to 1.1. Na mas malaki daw kapag sila ay on break. On break. Like Christmas break. But they're on break all the time. Actually, alam mo, dapat yun ang pag-usapan din natin eh. Diba? Willard, Ang haba ng mga break nila eh, no? break nila. Masarap. 45 days, 2 May months, dalawa silang mahigit, 45 days daw. Tapos meron pa silang dalawang 20 days. So yung dalawang 20, undas, saka Christmas. Tapos meron pa silang 45 plus 45. Wow. Diba? Ito yung bago Sana magsona. all. Diba? When I grow up, I want to be a congresswoman. Naku, pwede. Hindi, sa panahon na yon, wala nang pwedeng mangupit. Wala nang pwedeng magnakaw. Wala sorry. nang tatakbo. Actually, wala nang tatakbo. Oo. Pagka naging totoo lahat ng Yes. mga reforma. Ano? Wala na magpapatayan para lang maupo sa pwesto. Correct. Kung di ka na makakabigay ng ayuda sa mga constituents mo, gaya ng sinabi mo kanina, yung mga MyFIP, ganyan. Dapat. Out of pocket na yun, kailangan. Sa kanila na kailangan manggaling yun. So, okay lang ba sa kanila yun? Palagay ko hindi ang sagot dyan, pero hindi nila aaminin. Kasi in the last campaign, I mean, I saw it for myself, talagang AIX dumadaan sa kanila. Yung ano pa ba tupad Maip. There is a proposal now that all of that should go through DSWD directly to the people. Huwag nang dumaan sa mga politiko. Kasi magtataka ka nga, ano ba yung sinasabi ni Congressman Leon Leviste na may 1 milyon dito, pagkatapos bibigyan na naman ng 1 pang milyon, at pagkatapos may 1 pang milyon, ayun. So yun at ang sabi ni Congressman Tiangco, hindi daw niya alam. Hindi kasi hindi pa siya nabigyan nung kanyang monthly, yung Christmas break niya. Okay. So, hindi pa niya natatanggap yun. Sabi ko sa kanya, baka wala ka talagang matatanggap. Kasi kontra ka. Kasi kontra ka. Ganun ba yun? Wala siya sa Viber group. Wala ka sa chat group. Hindi siya sinama siguro. Oo. So, yun. Well, it's just mind-boggling because senators and congressmen are legislators. So, ano ang pakialam nila doon sa infrastructure projects, di ba? Papa-asfalto, pagpapalibing, ganyan. Right, exactly. Dapat yan, mayor, o kaya mayor, DSWD na lang talaga. Alam mo, maganda dyan magkaroon ng centralized system talaga para walang duplication. Pagka mangailangan po ng tulong ang ating mga kababayan, may centralized digital updated system. So you'll see the records, whether it's Tupad, MAIP, MyFIP, etc. Hey, I watched a movie. Ang dapat talaga sa atin, in an ideal world, is an AI president. Di ba? Perfect! Walang mali, walang labas sa batas. Kung papatayin ka, papatayin ka. Paano yung mga mambabatas? Well, that's what they're saying. People like you and me are going to be extinct. They can actually do avatars of Pinky Webb and Corina and Willard na hindi nagbabakel. Na magagaling din sumayaw. Oo, mas magaling pang sumayaw at kumanta. Kaya pagka mahaba ang oras, dahil kulang ang balita, may song and dance number. Pero dahil wala na tayong oras, Ayan. abangan ang song and dance number. Abangan ang panahon na AI na ang ating gobyerno. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.